Hep, hep, hep. Wait lang. Akala nyo i-reveal ko na ha? Well, para po sa inyo ng mga matagal nang nakatutok dito sa progress ni Project Tosgas at para na rin sa mga bago lang dito sa channel, ilalatag ko po muna kung ano-ano na ang nagawa natin dito sa sasakyan na to bago ang grand reveal. Para po sa mga bago dito sa channel natin, well, let me bring you quickly up to speed. Okay, Project Tosgas ang naging working title natin dahil ang sasakyang ito at ang proyektong ito sa kabuuan ay siguradong gastos na umaatikabo. You see now? Gastos, Tosgas, di ba? At doon sa huli nga nating video, nakita natin na napinturahan na ng Broadway Car Care Center itong si Project Tosgas. Pero may 7 buwan na rin mula nung nagpasya akong ipagawa ang lahat ng body repairs na kailangan para dito kay Project Tosgas. Natagalan doon dahil hinuli ko talaga yun at gusto ko yung proper. Okay, let's take a quick look down memory lane. May 1 taon na rin mula nung nabili ko ang sasakyan na ito dun sa tropa ko. Kung ating babalikan ang mga nauna pa nating ipinagawa, maaalala po ninyo na inuna nating i-change oil, pagrasahan ng mga fittings sa pang-ilalim, at all fluid change nung ating may uwi ang sasakyang ito. At mula doon, pinakiramdaman natin ang lahat-lahat hanggang sa malaman na nga natin ang mga paunang kailangan ng repair and replacement. Nung solid at palag ng gamitin araw-araw, dahil sa ating mga repairs and replacements, nagpasya naman ako noon na palitan ang rims ng Pajerong ito para pogi siya sa tuwing makikita ko siya. Medyo bored kasi ako doon sa original nito na banana type kung tawagin. Ang isinalpak natin, ROH Black Track steel rims po na may sukat na R15 gaya ng stock at may -22 na offset. Saktong-sakto lang sa fender flares ng Gen 2 Pajero. Gumwapo at gumanda ang tindig, di po ba? Hindi ko rin kasi trip yung masyadong mukhang mamaw na salapad. From experience, alam kong mas stressful yun para sa mga suspension components and drivetrain. Malakas rin magtalsik ng putik at debris sa daan yung mga ganon. Kaya okay na ako sa saktong flush lang sa body at swak din sa napagpasyahan kong setup, which later on, we will discuss. Next ay ang pagiging onboard ng Vredestein tires sa build natin na ito. Inisponsoran nila tayo ng stock spec na 31 by 10.5 R15 na mga goma para dito kay Project Tosgas. Sa punto na ito mga kapatid, ganadong-ganado na akong gamitin araw-araw si Tosgas. Bukod kasi sa nagkaroon ito ng tindig at reliable ng gamitin daily, naging sobrang smooth din ng takbo nito. Yung nakakabit kasi dito nung nakuha ko siya ay mud tires na sobrang ma-vibrate at ang lakas ng ugong. Ang tagtag pa dahil napakatigas ng mga sidewalls ng mga yun. Sumunod dyan, ipinagawa ko na rin ang lahat ng nakita kong naglilik dito, pati yung timing belt and water pump. Nag-replace na kami. Actually, pati lahat ng suspension components ay ipinaayos ko na rin lahat para talagang worry-free at smooth ang drive each time. Siyempre, kinamang ago yan guys. Kabisadong kabisado nila ang mga ganitong Pajero Maning-mani ang suspension and mechanical sa kanila. Lalo pat meron tayong kaunting modification sa height ng Pajero na to dahil nag-lift tayo ng bahagya. Next stop, lighting solution naman. Sa dalas ko kasing mag-out of town with all the things that I do, mabuti nang sure ako sa visibility ko kapag gabi. Maging yung alternator, bumili tayo ng mas malaki ang amp rating para match sa power demand ng ating mga ilaw. At para may maayos na mapaglalagyan ng mga auxiliary lighting, pati yung bumper natin ay in-upgrade na rin natin. Aussie brand ang nakuha natin at yan na rin ang naging tema. Kaya pati ang taillights ko ay ginawa ko ng pang-Australian domestic market na Pajero. Actually, dito na bumagay yung -22 natin na rims. Aussie setup. Karamihan kasi ng mga Australian overland rigs ay pantay lang sa body ang offset ng mga gulong. And finally, ang pagpasok niya dito sa Broadway Car Care Center noong May 2024.
Sa totoo lang, dahil sa findings ng Broadway Car Care Center sa mga gagawin, napilitan akong kumuha ng Suzuki na temporary car ko. Matatagalan kasi talaga. So para lang may service ako araw-araw, kinuha ko tong Suzuki Wagon na to. At makalipas ang halos 7 buwan ng metikulosong pagtatanggal ng expired na foil, paglalatero ng mga nabulok na body panels, body prep at pagpipintura, narito na po tayo ngayon para makita ang kinalabasan ng lahat ng trinabaho namin. Halikayo't samahan ninyo akong tingnan ang new look ni Project Tosgas. Pininturahan na nga, ina-assemble na rin. Along the way, kinailangan na rin naming bilhan ito ng mga weather strips at mga clips para ikabit ng flush ang bawat panels and claddings. Dumaan na rin sa very meticulous na buffing procedure itong si Project Tosgas, all of which under the watchful eyes of Broadway Car Care Center and Cromax's quality control. Shoutout din kina Kuya Greg and his team, kay Eugene, kay Crystal, and kay Sir Jason for handling the painting job very skillfully and with an impeccable attention to detail. At ngayon, di rin ako makapaniwala na makikita ko na siya for the first time na buo siya. Ano na nga ba ang itsura niya ngayon? Potang ina. Tama ng pabitin. Daming kwento no? I-reveal na yan. Yung makuha ngayon. Oo nga, sir. Yung tapating kita. Baka hanggang saan lakad ko. Hanggang magagawa eh. Hanggang Monday. Pero pwede na. Nakita ninyo naman ito mga kaibigan kong mga walang magawa, no? Nakuha pa akong i-prank sa mismong araw na kukunin ko na si Project Tosgas. Sabihan ba naman akong madaming aberya habang nasa Grab ako papunta sa Broadway Car Care Center at di ko pa raw may uuwi. Ngek. Sakyan! Bakado na muna yan. Sa totoo lang, binalak ko po na magsalita on-cam sa mga sandali na ito mga kapatid. Pero dahil sa sobrang saya ko, nakalimutan ko na at inilabas ko na agad ito para maimaneho kung saan-saan. Pero para kwentuhan tayo sa naging progreso, narito si Sir Jason ng Broadway Car Care Center. Ang dami natin nakitang problema. First, the car was fully wrapped and the wrap that was on the car expired already. If you understand about wrapping, it suppresses the paint. Theoretically, it was to protect the paint for outside factors like environment or impacts, etc. etc. But pag nag-expire ang wrap natin, the paint will now start suffering. Because lalo na dito sa Pilipinas, ang average temperature natin is in the mid to high 30s. We have 100% humidity. So, naluluto ngayon yung wrap and the adhesive into the clear coat and ultimately the paint. Pag lumusot ng paint yan, dediretso na yan sa bakal mismo. Ang daming mga panels na kinalawang na. So you have topical rust and you have rust that's true and true. So yun yung nangyari kay Tosgas. It's a combination of both. So we had to recommend a full restore, meaning scrape to metal with bodyworks, tinsmith, latero. Madami tayong pinalitan ng mga panels na panibagong bakal. Hindi basta-bastang bakal. It has to be the correct gauge of metal that is original to the car. Take note mga kapatid, ang restoration ay talagang kumakain ng oras at panahon. Isa itong proseso na hindi pwedeng madaliin dahil dito ay gusto nating magawa ng maayos. Ika nga, do it once, do it right. Itong si Project Tosgas ay inabot ng halos 7 buwan mga kapatid. Pero depende sa inyong ipaparestore, sa parts availability at maging sa rarity ng isang sasakyan, maaaring mas tumagal pa yan. At sa totoo lang, laking pasalamat ko sa buong team ng Broadway Car Care Center, Cromax at sa lahat sa inyong mga tumutok at sumuporta sa project na ito. Dahil sa inyo, narito na po tayo ngayon. Mas naging happy ako dun sa naging outcome ng reaction mo
nung nakita mo yung sasakyan mo. Doon ako mas natuwa. Mas mahalaga sa akin is yung ano yung naging, na-meet ba natin yung expectation ng kliyente? Was it more than just satisfactory dahil nga may sentimental value sa'yo? If you are deciding to plan to restore the car, isipin muna natin ano ho yung short-term, long-term plans natin at kung may sentimental value ang sasakyan sa inyo. Kung meron at you decide that you want to go, then pag-ipunan po natin together. We will help you source all the parts that's needed for the car and then explain po natin yung step-by-step process, pwede naman progressive. That's why pag ang tamang restoration ng sasakyan, mapamatagalan talaga yan. It usually takes as fast as 4 months, as long as 2 years, depending sa sasakyan. So here she is. Si Project Tosgas, unang i-discuss natin ay yung color choice. White on silver, obviously. Pero yung white na pinili ko, yung stock na white lang ng Mitsubishi. I did not go for pearl kasi I don't feel like it would suit me. Parang mas gusto ko yung original lang na white. This one, medyo interesting to. Originally, sa Pajero, may touch of gold yung two-tone ng mga puti. Actually, kahit anong kulay naman, kahit yung green, yung red, yung blue, may touch of gold yung two-tone. But we went for silver, similar na dun sa mga Fieldmaster na ganito yung shade ng kanyang silver. Weather strip, lahat to, wala na. Nung sinimulan namin yung project, bumili na lang ako kay Kuya David. Also, itong emblem na to. But everything dun sa cladding niya, uniform na, pantay-pantay na lahat ng panel gap. Even yung bull bar natin nakamatch dun sa two-tone. Actually, nagulat nga ako pati yung fog lamps natin. Ginawang match ng team ng Broadway Car Care Center dun sa two-tone natin. Alright, yung rims, alam nyo naman yan, naka black track tayo, bagay na bagay. I'm just not sure kung ipapa-powder coat ko ba na silver na rin para talagang Australian look all the way, di ba? But for now, I'm happy as it is. Parang gusto ko lang na i-absorb muna siya, i-drive lang siya ng i-drive as it is. Now, moving on to this part, hindi ko pa na-discuss sa inyo properly to, pero ito yung snorkel natin, no? It's solidly mounted to the body of the car. The brand is Polar. Nakuha natin to dun sa tropa natin, si Kuya Giovanni Del Rosario. Same guy na pinagkunan natin nung lift kit natin. If you're interested, kontakin nyo siya. He's on the internet. Nasa mga Pajero groups yan. Polar snorkel, para talaga siya sa Gen 2. Meron siyang para talaga sa Fieldmaster, may mga pang-patrol, Land Cruiser. This one specifically for this car, installation napakadali lang, binutas, kinonect dun sa airbox, and here it is. Resulta, bukod sa naging pogi, bagay na bagay dun sa two-tone, I think I gained more torque. Yung usok nabawasan and mas gumaan yung hatak nung sasakyan. Taking a look at it, dito sa side na to, gusto ko lang ma-appreciate nyo yung silhouette ng Pajero, no? Nandito tayo obviously sa side na walang snorkel, but pag tinignan nyo yung mix nung puti tsaka yung two-tone natin na silver, it's very very elegant. I think nag-blend well yung ating Australian domestic market Pajero na taillight. Also, wala na akong planong palitan yan. Ang dami nagsasabi sa akin, i-clear tint ko na lang para mas pogi, di ba? Mas bagay nga naman sa 90s na sasakyan, but I value privacy, kaya tingin ko magsistick na ako dyan kasi marami rin akong gamit na iniiwanan dyan. Speaking of gamit, halika. Ito po yung third row natin. This used to be a nightmare. Nakita nyo naman dun sa video natin. Isa pa sa urgently na kailangan kong ma-address ay ang sitwasyon ng ating third row. Punong-puno ng kalat to, but now thanks to Raptor, they've been sponsoring my storage solution, not just for my cars but also for my house. Lahat ng gamit ko nandito. Yung mga nakakalat dito otherwise, nakaligpit na ng maayos ngayon. Diba? My things are safe from prying eyes. Naikwento ko nga dito sa channel natin dati, nabasagan ako ng kotse once, and that's very very traumatic. Magmula noon, naging napakamaingat ko sa gamit. Gusto ko malinis. Thanks to Raptor, things are in order back here. Wala pa rin akong planong ilagay yung third row seat. Okay na ako dyan. Actually, parang most na sinakay ng sasakyan na to, 4 na tao.
Yun na yun. Sa buong duration ng ownership ko dun sa sasakyan. I'm quite happy with that. Storage box, nagpagawa ako. The drawer system, pero I don't think ibabalik ko pa siya dahil sa Raptor. Thanks to that. Tulad pa rin nung nabanggit natin sa previous video natin, wala pa rin akong tools para dito. But yes, we will buy that really soon. Buwelo lang tayo sa mga gastos kasi kauwi lang eh. So, I'll show you when I get that. The back end of the Pajero, especially yung loob, is in order. Kapansin-pansin na chrome pa rin yung ating bumper, no? I plan to change that. Yung mga Euro Pajero kasi, ang kulay ng ganito nila ay dark. No? Not quite black, pero parang dark gray. Tapos plate stage natin, nag-order na rin ako ng Australian domestic market para kumpleto. We'll see about the rear bumper. May naiisip pa akong gawin. I'll reveal that soon pagka talagang ipagagawa na natin. But I really plan to put a tow hitch receiver dito sa area na to instead of the Pajero stepboard kasi mas functional. As you may know, nagre-review tayo ng mga motorsiklo and that would be very useful. Nakakapag-carry tayo dito ng kahit medyo magagaan na motor, magagaan na big bike. At mas makukumpleto rin kasi nung tow hitch receiver yung look ng likod kapag wala siyang bit-bit na motor. Diba? Mas kumpleto pag may nakalagay dyan. As you may notice, ang Pajero din natin sa ngayon ay walang mud guards. Sayang naman yung linis niyan. Pag dumaan ako sa konting basa, magtatalsik agad dito yan. Ayun na nga, meron na. To combat that, bumili ako ng mud flap. Raid mud flap. Ito yung binabala kong ilagay dyan, universal na lang. I could have gone for the original Pajero mud flap or mud guards, pero medyo alangan eh. Hindi siya bagay dun sa overland look. Unlike this one, if we put it here, di ba? Maporma. Bagay na bagay dun sa overland setup and napakatibay pa nito, flexible. It works for any car. Raid mud flaps can be bought online. Nakita ko sila sa Instagram. If you guys are interested, ito po yung Instagram nila. You should check them out. It's available in red. Heck, nakakita pa nga ako ng purple, yellow, iba-ibang kulay ng mud flap ng Raid. And they're really good. I think they work well. Tignan nga natin pagka nasa harapan. Up front, kung dito siya nakalagay, it would look something like that. And in my book, that speaks overlander to me. Di ba? Ganda. At bago pa kami makarating kung saan-saan, nais lang po muna naming pasalamatan ng Chromax para sa pagiging onboard nila sa project na ito. Full disclosure po, ang lahat ng ginamit na pintura at ang napakakintab na clear coat na inyong nakikita ay courtesy po ng Chromax. Undeniably, one of the best brands of automotive paints in the land, ang Chromax mga kapatid. Tingnan nyo yung kintab. Okay, no bias ito ah. Hindi po ito yung first time na magpapintura ako ng isang sasakyan, pero ito po yung first time na namangha ako ng gusto sa naging resulta. Sa totoo lang, nonsense maglagay dito ng before and after ng paint dahil naka-foil itong si Tosgas nung sinimulan namin. Nevertheless, ito po si Project Tosgas before and after. Buhay na buhay ang kulay ngayon. Balik sa original at may elegante siyang sheen na maliwanag man ay nagbibigay ng standout look para dito sa sasakyan na ito. Kaya kung binabalak nyo na rin po na magpapintura ng inyong sasakyan, gaya nga po ng sabi ko kanina, do it once, do it right. Make the right choice. Huwag ninyong sayangin ang panahon at pera ninyo at kung ako sa inyo, pupunta na ako sa Broadway Car Care Center para magpa-quote ng full Chromax na paint job. Dito, I will bet na makasisiguro ka sa magiging resulta ng project car mo. At ayan na nga po si Project Tosgas sa ngayon mga kapatid. For now, let me just absorb everything. Gusto ko lang siyang i-drive kasi napakaganda ng naging resulta ng overall paint and restoration natin para dito sa sasakyan na to. Pero let me know in the comments kung anong tingin niyo na dapat pa nating i-add para mas mabuo yung overland setup na gagawin natin para dito kay Project Tosgas. Dami pang pwedeng gawin no? Sa ngayon, let me just tell you that we will be making a video patungkol sa lahat ng nagastos natin para dito kay Project Tosgas. Dami na kasing naiipon na tanong tungkol dyan, kaya once and for all, sasagutin na natin yan. Lagay nyo na rin sa comments kung may mga gusto pa kayong malaman tungkol dito kay Project Tosgas para maisama natin sa susunod na video. And that has been Project Tosgas mga kapatid. My name is King Senko and I will go for a drive in this beautiful rig. Enjoy ko muna. I'll see you on the next video.